Kumusta mga kabasketball? Itong Super Chris TV, nagbabalik po uli sa inyo para bigyan kayo ng latest update. Ayan, pag-usapan pa rin po natin itong paparating na Asian Games. Eto mga kabasketball, pag-usapan natin itong roster ng Japan. So kasi ang ginawa nitong Japan na Basketball Association, ang ipapadala nila ritong mga players dito sa paparating na Asian Games ay puro mga batang players. Ayan, sinasabi rito, andito sa may latest news. At ito ay for the developmental ng kanilang basketball. Ayan, di ba? Tignan nyo mga ka-basketball kung gaano kaganda yung program dito sa Japan. No? Ang ipapadala nila dito ay yung mga batang player at isang player lamang na naglaro dun sa may FIBA World Cup yung makakasama dito sa roster sa Asian Games. Yan nga itong si Koya Kawamata ng Shiga. And then magdadagdag lang po sila rito ng 3 veteranong players para samahan itong mga bata. So maganda yung mix ng players nitong Japan mga kabasketball. Ito yung sinasabi natin, no, na ginagawang developmental sana ng Team Gilas Pilipinas. So itong Japan, it is a composed of young players for developmental. And then, sasamahan lang nila yan ng ilang veterano para i-guide itong mga bata. Actually, meron pa ritong isang player na dito sa NBA Academy, itong prospect na si Yuto Kawashima. And take note mga kabasketball, habang naglalaro itong Japan dito sa may FIBA World Cup, nag-umpisa nang nag-practice itong rosters ng Japan para sa Asia nung pang nakaraang June. Ayan, biruin nyo mga kabasketball, no? Habang nagpe-prepare yung kanilang team dyan sa may FIBA World Cup at naglalaro, nagsimula na silang mag-practice at yung mga batang player nga yung kanilang ipinront dito. Makikita natin mga kabasketball, no? Malayo na talaga yung narating nitong Japan. Nakita nyo naman dito sa kakatapos lang na FIBA World Cup, no? Nagtapos sila dyan na merong 3 panalo at nakapasok nga sila at nag-qualify dito sa may Olympics. Yun yung sinasabi natin, no, kung paano sila humawak at mag-manage para maging isang effective basketball program itong Japan. And expected talaga natin yan, no? Hindi nila ipapadala dyan yung kanilang mga veteran o halos yung national team, kundi yung kanilang mga young and upcoming players na pwede nilang maging future star or future national players dyan po sa Japan. So napakagandang programa mga kabasketball para dito sa Japan. Maganda yung sistema nila at meron silang nakukuhang suporta sa kanilang basketball federation. And isa pa kasi mga kabasketball, napakayaman ng Japan at kaya talaga nilang magbayad ng limpak-limpak na pera. Diba? Kaya nga yung karamihan ng mga parents natin dito sa Pilipinas naglalaro dyan, nasa may Japan B-League, yung iba sa may Korea dahil syempre malaki yung offer, hindi natin madedinayan na hindi naman talaga kayang matapatan itong PBA. So dito sa atin nagkaroon pa ng issue, no? No choice itong si Coach Tim Cone kundi gamitin na lang yung mga player at pagpilian yung mga nasa list na naipasa na dito sa may China. Pero ang good news dyan mga kabasketball, itong susunod na taon, yung paparating na FIBA Asia Cup qualifiers, merong pagkakataon kung sino man yung magiging coach nito ng ating Team Gilas or si Coach Tim Cone na bumuo ng sarili niyang pool or set ng players, no? Pwedeng magkaroon niya ng composition ng mga veterano, ng mga bata, yan, mga collegiate players para laban natin dito sa mga susunod na competition, lalo na dito sa may FIBA Asia Cup. Kasi meron tayong naririnig na umuugong na balita na di umano sinabi ni Coach Tim Cone na babalik siya ng Ginebra at hindi na muna siya magko-coach dito sa paparating na FIBA Asia Cup qualifiers at FIBA Asia. So, rumors pa lang yan mga kabasketball, pwedeng maging possibility, but I think since nakita natin na unti-unti nang nagte-take over itong SMC, so malalaman natin yan, no, mga kabasketball, kung sino pa rin yung magiging regular na coach itong Team Gilas Pilipinas. And hopefully mga kabasketball, mabigyan ng chance yung ating mga collegiate players, yung ating mga bata, no, yung mga young cores, kagaya nung ginawa ni Coach Tab Baldwin. Bumuo siya ng mga cadets, no, kung tawagin na ay Gilas Cadets, no, panahon pa ni Coach Raiko Toroman. At sana ay magkaroon din tayo ng developmental program mga kabasketball, kasi dito sa Pilipinas meron tayong tinatawag na program director.
dito sa Gilas, pero sad to say, wala naman tayo makita ang developmental program para sa mga rookie or sa mga batang players, di ba? So yun yung kulang natin mga kabasketball. Sabi nga natin yung ating under 18 or 19 naglalaro dyan sa may FIBA, yun na yung possible na maging players natin in the future na bubuo dito sa ating Team Gilas. At kailangan na lang na masuportahan. So depende niyan sa hahawak ng program at depende niyan dun sa may coach na hahawak dito sa ating Team Gilas Pilipinas kung ipupurso nila yan. Kasi I'm not sure if Coach Tim Cone kung mahilig siya sa mga bata o rookie. Kasi kadalasan alam ko itong si Coach Tim Cone, mas prepare niya yung mga veterano pa rin, no? And then most of the time 8-man rotation yung ginagawa nitong si Coach Tim Cone dito sa may Barangay Ginebra. And then hindi natin masyadong nakikita na pinaglalaro niya yung mga rookie dito sa Barangay Ginebra. Madalas nasa bench lang sila. So yun mga kabasketball, so ikaw ano yung opinion mo dito sa news na to, yung ginagawang developmental nitong Japan, yung kanilang naging improvement dito sa basketball? So isa na rin yung Japan sa team to beat dito sa Asia, mga kabasketball, hindi lang itong China at Korea. And then sana nga magkaroon uli ng program or developmental program para dito sa mga batang players dito sa Team Gilas at sa Pilipinas. So yun, hanggang dyan lang mga kabasketball. Let me know your thoughts. Write down your comment below. Like and share our videos. Thank you for watching. This is Super Chris TV.